So, sir, magandang gabi po. Ito naman po sir yung continuation ng task 2 and ito po yung task 3. So, sir, ako po ulit si Andy Koy and siya naman po yung partner kong si Sir Vito. So, dito po muna tayo sa identify inefficiency and bottleneck. Sa Sir Vito, pwede pakibasa manual document checking? Manual document checking. The registrar process of verifying documents is handled manually, which can result in delays and errors, particularly during busy times such as enrollment or graduation periods. This makes it a key bottleneck in the workflow. Limited So, automation. so dito po sir sa manual document checking, so dito po sir nagpapakita na maaring magkaroon ng bottleneck or magkaroon ng inefficiency ang pagdo-document na ng register process. Kasi siyempre ayun nga, graduation or enrollment. So mas mahirap po talaga na ma-handle manually yung mga data or information ng mga estudyante or ganun. So dito naman Mr. Servito sa limited automation and decision making. Limited automation in decision making. Many decision points in the process, like verifying exam result or assessing evaluation, are handled manually rather than through automated system. This reduces consistency and slows down the overall process. So dito sa limited automation and decision making, so dito naman po ay limited lang yung automation na pwedeng magamit katulad ng verify exam, assessment evaluation. So magiging redundancy po or mas matagal yung prosesong kailangan ma-meet ng system or magawa nung para dun sa mga estudyante na ano. So ayun nga po nangyari po nga na nagkaroon ng mga ang tagal na nakukuhanan na nabibigyan ng mga exam result or katulad ko nung pagkapasa ko hindi ko alam kung pasado pa ba ako kasi ang tagal na po. So dito naman Mr. Servito sa lack of seamless system integration. Lack of seamless system integration. The exchange of data between departments such as students' records and transcript information is not fully integrated and often involves manual or partially manual steps. This leads to inefficiencies and increased processing times. So sa dito po sa lack of seamless system integration, ayun nga, may mga kakulangan or may mga system na dapat ni-integrate doon para mas mapabilis or mas mapadali yung trabaho. Doon nagkakaroon talaga ng inefficiency or yung process time. So, syempre, ano nga tayo, nasa modernong panahon na tayo, kailangan mabilis yung pag-process ng mga data or yung mga kailangan, lalo na sa school. Mas madami estudyante. So, ayun talagang matagal talaga. So, sir, dito naman po tayo sa proposed to be BPM improved process. So, dito nagre-design po tayo ng nagre-design po tayo nung ginawa namin na pinakita namin sa task 2. So, simple lang po ang ginawa namin kasi ano lang po siya, parang nag-create ng account, tapos submit requirements, review validated documents, exam review, tapos mag-start po siya. Tapos then, nag-finalize na enrollment, tapos auto-generate COR, tapos nag-notify na student, nag-take na siya ng exam online. So dito po sir, kumbaga parang mas napabilis na yung proseso niya, tapos meron na system integration. So mostly automation na po yung nagawa namin, yung naisip namin dito. So hindi na po kasi namin dinikit to dun sa namin ginawa kasi kumbaga eto lang po yung gusto namin mangyari doon sa aming system kung sakasakaling mas mapapadali or mas mapapabilis yung naisip namin na ginawa namin kasi medyo mabagal po yun at classic po yung ganong diagram na pinakita namin at parang basic, kumbaga basic na siya. Yun lamang po sa to be improve process namin. Ito lang po yung ididikit namin doon or mai-erase lahat.
Yan lang pong ilalagay namin. So, dito naman po sir sa functional and non-functional requirement of proposed integration. So, sa functional requirements po ay merong online account creation or SSO. Pwedeng pakibasa, Mr. Servito? Online account creation or SSO. The system must allow students to create and access accounts using single sign-on. So, dito po sa Requirements. online account creation, dito po nagkakaroon ng online ng pagkakaroon ng creation, hindi na yung ang magbibigay ay IT department, ganun. Tapos, dito naman pre sa requirement submission portal. Requirements submission portal. The system must enable students to submit enrollment requirements online, including scan or digital documents. So, dito naman po sir sa requirement submission portal, para mas mapadali yung pagko-compile ng data para hindi redundancy or mass hacker. So, dito naman sa automated document validation, Mr. Servito. Automated document validation. The system must integrate with validation services to check document completeness and authenticity before registrar approval. So, sir, dito naman sa automated document validation, kumbaga parang AI na po yung magbabalidate ng document. Kumbaga, meron ng mga robot na nag-ano ng document para mapadali. Dito naman po sa online exam delivery. Online exam delivery. The system must provide an online exam platform accessible through the enrollment portal with secure proctoring options. So, dito ba sa online exam delivery, nagagawa naman po ito ng LSPU pero mas gusto namin mas maganda or mas modernized na yung pag-exam. So, dito naman sa automated certificate of registration COR. Automated Certificate of Registration or COR. Upon approval and payment confirmation, the system must auto-generate and release the student's COR. So, ito po sir yung automated na kumbaga pag naka-exam ka na, lahat okay na, paano na yung COR mo? May automated na kumbaga nakaka certificate agad. So, dito naman po tayo sa non-functional requirement sa system availability and reliability. System availability and reliability. The system must be available 99.9% of the time, ensuring minimal downtime during enrollment periods. So, sir, dito po sir, mapapasigurado natin na hindi na mag-down yung server or ano man, hindi na maka-enroll si ano kasi ang bagal or maraming gumagamit. Yun lamang po. Dito naman po sa data security and privacy. Data security and privacy. All student data and documents must be encrypted both in transit and at rest, complying with relevant data protection regulation, sample GDPR and FERPA. So, dito po sa data security and privacy, kailangan, syempre, student, kailangan na-privacy at sa security natin sila. So, para encrypted yung kanilang mga data or files, ganun, para mas mapapas ang alagaan natin yung kanilang mga data, hindi basta-basta mahak. So, scalability and performance. Scalability and performance. The system must handle at least 10,000 concurrent users without performance degradation during peak enrollment times. So, sa dito sa scalability and performance, kailangan alam natin kumbaga parang walang hangganan yung pwede nating ipalawakin yung mga mag-e-enroll, hindi pwedeng 10,000 lang, hindi pwedeng 5,000 lang. Dapat malawak para pag sobrang dami mag-e-enroll, hindi magkakaroon ng problema yung system natin, lalo na yung mga current user, lalo na yung mga third year, second year, ganun po. Tapos syempre, performance para lagi tayong upgrade. And yun lamang po sir ang aming ano, and maraming salamat po. Ingat po.